Magandang araw sa inyo mga kapatid. Araw ko to ni record. Ulit sabihin ko sa inyo magandang gabi. Kasi gabi to ipe-play. At ito na naman si Brother Dodong Gonzales. Kasama nyo ngayon mga kapatid. Dito kami sa quarantine area. Hindi pa tapos aming quarantine. Although found out na negative kami. Pero kailangan tapusin kasi yun yung batas. Kailangan natin sundin. So kumusta na ating mga kapatid sa labas at sa loob ng bansa. Lalo na sa ating mga pastors sa Reality of Christ. Pati na rin sa ating mga viewers na kahit hindi Reality of Christ, basta nakasunod doon sa mga videos natin. Pinagsikapan ko talaga na kahit naka-lockdown kami, walang signal rito, wala nga kuryente. Salamat naman kay Ilyar Marbael, Consigna, na youth natin kasama namin mula Maynila. Quarantine din na nakagawa ng pamamaraan na makagawa ng ganito, kasi minsan video ko sa kwarto lang, pero eto na sa labas nakita niyo yung mga damuhan dyan, may saging pa sa likod, di ba? So maraming salamat sa Diyos, sa Panginoon una sa lahat, dahil hindi tayo niya pinabayaan until now. Puprovide siya sa lahat, malusog na katawan, matatag na kaisipan, damdamin, pinatatatag niya yung mga damdamin natin. Kanyang lahat ng gawain niya mga kapatid, hindi sa atin yan. Wala pong credit sa tao yan. Kasi siya may hawak sa atin, siyang may gawa, siyang creator. At siya po ang may purpose para sa atin. Yun yung dapat natin intindihin. The moment na hindi ka mag-a-act as a godlike man, yung bang humanism, nag-a-acto ang tao parang Diyos. You are under His care, you are under His grace, under His mercies, under His provision. Pero kung kikilos ka, a-action ka na parang Diyos ka, then you're on your own. Sisikap ka sa'yo. Hindi ko naman sinabing hindi tayo gagawa ng part natin. Pero iba po, kung maintindihan natin na siya ang creator and we are just only His creations. So maraming salamat sa mga kapatid na parating sumusubaybay. Paki-watch party na lang po to, ewan ko kung kaya ba. Tsaka pakishare na rin sa iba. At least nakatulong man lang tayo sa ating mga kapatid. Ito lang yung mako-contribute ko bilang nasa religious sector. At least nakapag-share tayo. Hindi po ako nagpipreach dito dahil, yun nga sabi ko, dahil karapat-dapat ako mag-preach dahil malinis akong tao, hindi nagkakamali. Hindi po. Makasalanan lang po ako na kinaawaan ng Diyos, binigyan ng awa, ng grasya. Hindi po ako nag-preach dito dahil mas malinis ako sa inyo. Hindi, nagkakamali po. Kaya nga lang, kahit hindi ako deserving, hindi ako deserve na mag-preach sa kanyang mga salita, but I was called to do so. Yun yung calling So, yun yung pinapasalamatan ko sa Panginoon. Katulad ni Pablo, na masamang tao. Pero binago ng Diyos, kinaawaan, at tinawag for a purpose. At yun po yung gagawin ko. Kaya nagsisikap ako, tulong na rin ng ating mga kapatid sa pananampalataya na at least kahit papano, kahit hindi medyo ang quality, rinig nyo yung mga sasakyan dyan, raw, very raw ang quality, at least nakapag-share at nakagawa naman ako ng maganda, hindi maganda para sa kaluwalhatian ng Panginoon Kristo. Hindi po yung maganda para sa sarili, kundi kagandahan at para sa kaluwalhatian sa ating Panginoon Kristo. Okay, ngayong pagkakataon na to mga kapatid, tatalakayin natin isang text sa Psalm 143 o 141 verse 3. Guarding our mouth. Importante po 'yun. Bantayan natin yung ating mga bibig. Basahin natin sa Psalm 141 awit verse 3. Sabi rito, Bisaya Tagalog gagamitin ko. Butangan mo Jehova og bantay ang akong baba. Bantay ang pultahan sa akong mga ngabil. Sa Tagalog pa, lagyan mo po ng para may Tagalog tong bantay. Lagyan mo po ng gwardiya. Tama ba 'yun? Bantay, sige na lang. Yun na lang yung gagamitin ko. Short tayo sa Tagalog Lagyan mo po ng gwardiya ang aking bibig. At bantayan mo po ang door of my lips, ang pintuan ng aking, ano ba sa Tagalog ng lips? Labi. Sabi rito, lagyan mo po ng bantay ang aking bibig, at lagyan mo po ng pintuan ang aking mga labi. Yun po yun. Guard my mouth
And put a door, no? Doon sa aking mga lips. Iba, hirap tayo sa Tagalog eh, pero at least naintindihan nyo na. So, why is it na ito yung prayer ni David, no? Very specific. Meron siyang dinasal sa Panginoon na kung saan very specific sa parte sa kanyang katawan na kung saan kanyang ikinunike, no? Idinugtong na sa Diyos. Kaya nga ang dasal niya lagyan mo po ng bantay ang aking mga labi. Guard my mouth. Yun yung sinabi, guard my mouth and put a door on my lips. Yun po yun. Very specific. Isang parte na kanyang katawan na kung saan ikinunike niya doon sa Panginoong Diyos. Bakit importante po itong labi natin? Itong mga words na lumalabas dito sa ating mga bibig. Alam mo mga kapatid, sa panahon ng krisis ngayon, lalo na ngayon, there are so many issues, no? Nagpapagulo. Issue sa lipunan, kung saan merong negative, may constructive, may destructive. Which is, yung iba sinasabi nila, ginagamit nilang pananalita because that is their freedom of expression. O kung titingnan mo naman, sumusobra na sa freedom. Naging lawless freedom na, hindi ba? Wala na sa batas eh. Kumakapanira ng tao, pati presidente natin, yun. So maraming issues. Saan nagmumula yan? Sa ating bibig, mga kapatid. Issue sa ating community. Kahit sa ating mga purok, sa ating mga kapitbahay. Lalo na ngayon, lockdown, walang magawa. Pilipino pa, ang daming hitachi. Sa Bisaya pa, himantayon, tabian, chismosa. Lalo na ngayon, walang magawa. Di ba? Pag may nangyayari dyan, magkatabi lang kayo, magkaharap ng bahay. Pag may nangyari sa isang bahay, lahat ng kilos nila, gusto nilang malaman, ini-issuehan. Di ba? Nagiging, ano tawag rito? Nagiging chismis. Pag sinabi mo chismis, hindi katotohanan. Hindi ba? Chismis nga eh. At kahit katotohanan pa, basta ginawa mong chismis, maliciously spoken, with merong malicious intent to destroy and to undignify, no? Yung tatanggalan mo ng dignity ang isang tao, whether it is true or not, it is also a chismis, no? Destructive, so very destructive. Kaya si David bilang tao ng Diyos, partikular na sa kanyang relasyon sa Panginoon, very specific siya sa isang parte ng katawan na kung saan kanyang idinasal sa Panginoon. Sabi nga niya guard my mouth. No? Guard my mouth. Alam mo, pagdating ng Panginoon Kristo, specific din siya sa kanyang pagtuturo. May pagtuturo po mga kapatid ng Panginoon. Ano sabi ng Biblia? Sa tumoy sa imong dila na ang kamatayon ang kinabuhi. Kaysa dila ka pagamatarungon, sa dila po ka pagahukman. Yun po yun. Sa Tagalog pa, at the tip of our tongue sa English, sa dulo ng ating mga dila, is life and death, kamatayan at ang buhay. Diyan ka hatulan at diyan ka rin itutuwid. No? You will be condemned and you will be saved through the tip of our tongue. So, napaka-importante po itong isang parte na to sa ating katawan na kung saan, sabi nga ni David, guard my mouth. At sana, ganun din yung tingin natin sa ating sarili kasi wala na tayong pakundangan eh. Kung makagamit ng dila natin, di ba? Kaya natin patayin ng tao na walang dugo na lumalabas. Karaniwan sa paggamit ng dila, traidor. Pangiti-ngiti sa harapan mo yan, pero pag nakatalikod ka na, di ba? Minsan nga, yung mga kapitbahay, kahit sinong tamaan dyan, magalit na kayo. Ayokong, ano tawag dyan, ayokong gamitin yung salitang Tagalog na sinasabing bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Ang akin naman, kung tatamaan ka, magalit ka na. Di ba? Tinamaan ka magalit ka na. Basta wala akong sinasabi yung sinong tao. Pero this is reality. Sa araw-araw natin pamumuhay. Di ba? Meron tayong mga kapitbahay siguro dyan, nagbibigay pa ng ulam, pangiti-ngiti sa'yo. Pero pagkatalikod mo, sinisiraan ka kung ano-ano pinagsasabi. Alam mo, dapat sa mga ganyan, huwag mong pansinin. Not unless, kung gagawa na siya, biyan na meron ng krimen. Kaya nga sinasabi ko sa quarantine nagwa-warning na ako. Walang problema yung sasabihan mo, uy, andyan na si pastor, naka-quarantine. Walang problema, totoo naman nag-quarantine.
Pero i-issuean mo isang tao, halimbawa LSI, galing sa ibang lugar, tapos hindi pa nga na-check, o kung na-check na, negative na, tapos ichinis mo, alam, may COVID. Kahit pastor ako, iharap kita kung saan korte. Paninindigan mo yan. Kasi nakakasama na, pinahintulot lang Panginoon yan . Kahit kapitbahay pa kita, sabihin ng salita ng Diyos, love your enemies, isa sa pagmamahal ng kapitbahay, didisiplinahin mo. Hindi yun passive na love. Didisiplinahin mo. Basta nasa tama ka lang, di ba? Biro mo, pagsabihan mo isang tao, may COVID yan, ginawa yung chismis. Alam mo, sa mga panahon na to, wag kang magsasalita ng ganun. Ano mangyayari doon sa tao? Madidiscriminate. Sa purok ninyo, sa society nyo. Anong klase kang kapitbahay? Anong klase kang kaibigan? Kaya nga kayo mga nakikinig sa akin, huwag nyo gawing biro yan, ha? Napakadelikado sa panahon na to, gagawan mo ng ganon. Makakadestroy yan ng tao. Kaya nag-warning ako kanina, o kahapon, kasi nag-negative na kami, tapos kukunin na yung papel. Sabi ko, tatapusin ko ang quarantine ko. Kahit palalabasin kami rito. Para na lang, hindi para sa kung sino. Para doon sa mga kapitbahay namin. Hindi ko sinasabing kapitbahay namin gano'n ang mga ugali. Ang sabi ko lang, sa panahon na to, mga kapatid, hindi mo talaga maiiwasan na matatakot ang tao. Pero iba pong usapan na, kung mag-i-issue ka, hindi mo babantayan yung dila mo, yung bibig mo, yung bunganga mo, mag-i-issue ka na walang katotohanan. Ginagawa mo lang joke-joke. Ako na magawa, kahit pastor ako, haharap ka sa akin. Okay lang yung sasabihin mo, si pastor ayun, naka-quarantine, walang problema dun. Sinabi mo, ayun, may COVID. At ba si Bisaya, basi takluban may largong sako, tungod lang sa imong tabi. Hindi ba? Ako magiging prangka lang ako mga kapatid, kasi sa panahon na to, hindi na pwede yung sugar coated . Dapat maliwanag sa atin, di ba? Kaya nga sabi ng Biblia, lalo na sa mga Kristiyanos mga kapatid, sabi na nga ni David, guard my mouth. Ay mga Kristiyano, lalo na sa reality of Christ. Bakit ko nasabi yan? Ito yung sinasabi sa James 1:26. Kung bakit napaka-importante ang dila. Basahin ko James 1:26. Santiago. Lalo na yung palasimba, palabitbit ng Biblia. Kahit hindi palasimba, basta sabihin niyang, may relihiyon ako, ito relihiyon na tama, itong relihiyon namin ang tama. Tingnan natin. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 26. Ano po sabi rito? Sa Bisaya mo na, sabi rito, kung adunay magahuna-huna nga siya relihiyoso, ug wala siya magpugong sa iyang dila, hinunuan nagalimbong sa iyang kaugalingong kasing-kasing, ang relihiyon nining tawhana dili magpulos. Walay pulos. Yung pananampalataya, yung sinasabi mong may grupo ka, member ka sa Pentecostal, Sabadista, Iglesia ni Cristo, Reality of Christ, Roman Katolika, palasamba ka, linggo-linggo ang dudong ka, nagdo-donate ka, memorize mo yung Biblia, pero kung wala kang disiplina, yung relihiyon mo, pananampalataya mo, walang kwenta. Ang Bible na nagsasabi. So very important to. Mag-ingat-ingat tayo sa ating mga salita, mga kapatid. Ngayon, basahin natin sa James kung kung paano tong ating mga bibig. Ito particular tong ating dila, kung gaano to kasama, no? Hindi ka pumapatay ng tao, pero tingnan mo ang epekto ng dila. Santiago Kapitulo 3, versikulo 6, no? Versikulo 3, versikulo 6, pataas hanggang 12. Sa Bisaya muna, sabi rito. Verse 5. Verse 5 tayo magsisimula. Nagyon dire. Maingon usab niya na ang dila may usa ka gamayng bahin sa lawas. Ug ipanghambog nini ang mga dagkong butang. Pagkadako sa lasang nga masunog sa usa ka gamayng kalayo. Kita nyo? Ang dila raw, isang maliit lang na bagay sa ating katawan. Wala nga buto hindi matigas, di ba? Hindi may lalabasan, hindi makikita. Yun po yun. Maliit na bagay lang sa ating katawan. Pero, ginapanghambog, pinagmamayabang raw nito, no? Pinagmamayabang nitong malalaking bagay. Saan ang gagaling yung pagkamayabang natin? Sa dila. May mga taong kung mag-aasta, akala mo mayabang, pero hindi pala. Di ba? Kaya nga ako natatawa Nung nagtrabaho ko sa City Hall, 7 years sa City Hall, Surigao City.
misis ko nasa province. Buhay pa noon si Senator Barbers, nasa city mayors ako, office. Natawa ako tuwing eleksyon, spokesman ako eh. Trabahante ka nga. Tatawa ako, hindi sa ano natatawa ako dahil kung asan yung mayor, naging joke na namin sa grupo namin. Asan yung mayor, ando doon kami. Minsan nauna pa nga kami sa barangay eh. Kaya nag-joke ako, sabi ko, para rin tayong mayor Kung tingin natin sarili, para tayong mga sikat doon sa barangay kasi mga tao raw ni mayor. Pero kung mag-aasta tayo, makapagsalita, para rin si mayor. Sabi ko nga, nagjo-joke ako eh. Pag tumayo si mayor, tatayo tayo lahat din, parang mayor eh. Parang naghinawak, nakapamewang si mayor, bewang din kami. Pag nakaupo ng D4 si mayor, naka-D4 din yung mga tao niya. Pag uminom si mayor ng cold water sa mineral, kami uminom lang ice water. Pag nagsweldo si mayor, kami wala pang sweldo, papirma pa sa DTR. Pero kung makapagsalita doon sa doon sa barangay, para ba kung sinong malalaking tao, hindi natin nakita yung side na yan eh. Katawa-tawa pero totoo, di ba? Sabi nga, ang dila, isa lang maliit na parte sa ating katawan na kayang ipagmalaki ang malalaking bagay. So yung kayabangan natin, minsan lumalabas sa ating dila. At sabi rito, napakalaki raw na kadako sa lasang nga masunog, pinagi sa gamay nga kalayo. So ito pala ang dila natin, kahit malito, kino-consider to as a little fire. Who can burn forest? Isang gubat. Kayang sunugin ng isang o sa kalasang. Kaya niyang sunugin. A little fire who can burn forest. Ganon po ang ating mga dila. Kaya nga sabi ni David, guard your mouth. Di ba? Halimbawa rin sa purok. Narinig mo lang yung kamay mo, inubo dahil nahanginan. Sabihin mo, hala, umubo. Baka may COVID. Sa iyo, COVID. Pagdating doon sa kabilang bahay, patay na. Pagdating doon sa kabilang bahay, i-cremate na. Nakita nyo kung ano epekto, mga kapatid? Tapos pagkalinggo, papasok tayo sa relihiyon. Bibit-bit tayong Biblia, pero walang disiplina yung mga dila natin. Walang kwenta yung relihiyon natin, pananampalataya. Si James na nagsabi. Kaya kung ano may mga bagay ka dyan, huwag mo ipagmalaki, di ba? Huwag mong gamitin yung dila mo para sa pagmamalaki. Yun yung sabi ng Bible. So, sabi rito, may unasab niya na ang dila may usa ka gamayng bahin sa lawas o ipanghambog nini mga dagkong butang. Pagkadako sa lasang nga masunog sa usa ka gamayng kalayo. A little fire can burn forest, mga kapatid. Yun yung intindihin natin. So, dila is makakasunog eh. Makakumit pala to ng para maintindihan natin, makakumit pala to ng arson, di ba? Yung arson, yung intentional ni mo na pagsunog sa isang bagay. Di ba? Masusunog mo ang buhay ng tao intentionally, it is a crime. Kaya nga mayroong mga legal legal na haharapin sa pamagitan ng salita. There is what we call libel. Di ba? Publish mo, na-written mo, o di kaya through media, sinira mong isang institusyon, sinira mong isang tao, buhay ng isang tao, kahit patay na o buhay, which is libelous. Merong malicious intent. Haharap ka sa hukuman yan. Merong slander, merong grave oral defamation, merong oral defamation. Di ba? Yun yung nangyayari eh. Pero kung konting issue lang, huwag mo lang harapin lahat. Ako, kung i-issuehan nyo ako na ganito ganyan, walang problema po yan. Sabihin nyo, si pastor may masama ugali. Natural. Sino ba naman walang masama ugali sa atin? Di po ako napapakaanghel dito. Pero kung sabihin mo may COVID si pastor, haharapin talaga kita. Mahirap na yung mga panahon na yun, ulitin ko mga kapatid. Kasi, maliban na lang kung CHO ka, alam mo bakit ko nasabi yan? Kasi sa panahon to, sa krisis na to, hindi basta-basta gamitin mo yung dila mo sa hindi wasto. Hindi ba? Yun na yun. So, verse 6, ano sabi? Ugang dila may usa ka kalayo sa mga bahin sa atong lawas. Sabi ni James yung dila daw, isang parte na apoy.
sa ating katawan. At sabi rito, ang dila may usa ka dautan nga kalibutan. Tingnan ba yung description ng dila? Dautan nga kalibutan. A dirty world. Dirty world. Dautan nga kalibutan. Hindi pala dirty. Evil world. Evil ba? Dautan. Hindi pala dirty. Hindi mahugaw. Bakit evil? Bakit world, no? Kino-consider ni James yung dila na evil world. World ang gamit eh. Alam mo bakit? Sapagkat etong dila na to, natin, kayang abutin to. Kaya takaupo lang ako rito kung sasabihin ko, si President Trump, masamang tao, abot ko kahit nasa Amerika siya sa pamagitan ng dila ko. Kung sasabihin ko do sa African president o African na mga tao, sabihin ko na masama ugali nila, kaya kong abutin. Abot nga nitong trono na to eh. Yung trono ng Diyos, maabot ng dila mo. Sabihin mo, itong Diyos na to, walang kwentang Diyos. Pinababayaan kami, abot ng dila mo. Ganyong ka-powerful yung dila, pero hindi natin nilalagay sa isip natin. So, tinatawag yung evil world. Kaya ingat-ingat tayo mga kapatid. Maliit lang yan na bagay, pero kayang sunugin. Kaya kayang pag-apuyin ang isang purok, ang isang community, isang barangay. Mga kapatid. At once ma-release mo ang isang salita, hindi mo na ano yan eh. Hindi mo na mababalik. Wala na, nasakta mo na yung tao, nasira mo na yung tao. Kaya pasalamat tayo at may mga batas tungkol sa mga salitang hindi maganda nating binibigkas sa ating mga bibig. Kaya sabi ni David, guard my mouth. Sabi rito, verse 7, kay mahimo sa pagpaaghop o ginapaaghop sa tao ang tanang matang sa mga mananap o mga langgam, sa mga nagakamang o sa mga isda. Apan walay tao nga arang makapaaghop sa dila, nga may usa ka dautan nga nagigawas, puno sa hilo nga makamatay. Pinaagi sa dila, ginadayeg nato ang Ginoo Amahan, ug pinaagi nini gipanghimaraot nato ang mga tao nga binuhat ingon sa dagway sa Dios. Gikan sa maurang usa ka pagpanghimaraot, mga igsoon ko, dili ka na matarong, nagasugwak ba sa tubod gikan sa maurang usa ka baba, ang tubig nga matabang ug ang tubig nga maparat. Yun po yung mga kapatid. So itong dila pala natin ay sabi full of poison, huh? Kaya nating i-train ng mga aso, lahat ng mga hayop. Pag sabihin mo yung aso mo, oy, sit down. Kaya mong i-train. Pero yung tao hindi kaya mag-train ng dila eh. Full of poison daw to, sabi ng Biblia. So this lockdown, no, itong mga nangyayaring crisis ngayon, ang isa sa pinakamabuting makukontribute natin, kung wala ka man lang masabi na maganda, kung wala ka man lang masabi makapagpatibay ng pag-iisip at damdamin ng mga tao, shut your mouth. At kung magsasabi ka, bantayan mo, sabi David, guard your mouth. Kailangan may pintuan yan, hindi kung saan naglalabasan yung mga salita natin. Sabi nga sa Psalm 141 verse 3, lagyan mo ng pintuan ng aking bibig, aking mga labi. Hindi kung saan mo ilulusot yan. Doon sa bintana, may tama, may proper na paglabas sa ating mga salita. Ingat-ingat kayo mga kapitbahay. Sana marinig nyo to. Magmahala na lang tayo, di ba? Huwag na tayo magsiraan. Lalo na ngayon eh. Kailangan ng mga tao ngayon, mga kapatid, ng comfort. Kailangan nila ngayon na merong mga salitang makapagpatibay sa kanila. So, yun yung pinaka-importante sa atin. Guard our mouth. So, kung wala ka man lang masabi, shut your mouth. Di ba? Lagyan mo zipper yung bibig mo. Lalo na sa community natin. Okay lang naman yung punahin mo ang gobyerno para maayos, di ba? Pero yung puna mo, paninira na, panggulo na, bibigay ka na ng fake news, bibigay ka na ng takot, puro speculation, puro mga ano tawag rito? Haka-haka. Ako sa nagbibigay ng kalituhan, takot, at kung ano-ano pa, doon sa puso ng tao, mali po yun. Kaya, yun yung advice, di ba? Sa last verse na babasahin ko, Proverbs 17:28, ito lang po yung last, hindi ko nahabaan. At, FYI lang, no? For your information, magsisika po kung makapasok man lang tayo sa YouTube, kaya hindi po ako mag-i-English doon, Tagalog, Bisaya. Trilingual kasi hindi po tayo fluent mag-English, wala nang grammar eh. Para bahala na.
Wala akong pakialam dyan, basta importante maintindihan lang yung message, di ba? Kasi kung ang plataforma sa media para lang sa mga tawag rito, mga influent mag-English, sila na lang maghari sa media. Yung Korean nga mga K-pop, di natin naintindihan pero sumasayaw tayo, di ba? Wala tayong naintindihan pero tanggap natin. Meron pa mga celebrity, tuturuan tayo maling spelling. Di ba? Who do note that your friend is Spike? So, Proverbs 17:28, ito lang po yung maano ko para mabantayan po natin ating mga bibig. Last verse po, ibibigay ko sa inyo. Proverbs 17:28. Sabi po rito, kasi maglulubat na kami, hindi na ito naka-charge Proverbs 17:28. Sabi po rito, bisan ako sa kabuang, kung siya magahilom, pag-iisipon nga manggialamon. Kung siya magatakom sa mga ngabil, siya pagatamdom nga ingon sa buutan. Even a fool, if he will close his lips, is, yun, mabait. Kikilalanin na mabait, di ba? Alam niyo naman siguro yung mga taong tinatawag na wala sa isip, di ba? Fool nga Wala sa isip, yung naglalakad sa daan. Sabi ni Solomon mas maigi para yung taong ganon, mga kapatid, na marunong, kahit wala sila sa pag-iisip, pero marunong silang mag-silent at alam nila kung paano itikim, itikom ba, ano sa Tagalog yan? I-shut nila ang kanilang mga mouth, ang kanilang mga bibig. Kikilalanin pang mas mabait kaysa sa tao na matalino, may natapos, may grado, daming kurso, kinikilala sa lipunan, isang religious na tao, pero hindi marunong gumamit sa kanyang bibig, no? Yun po yun. So, sana naman nakapag-ambag ako sa inyo ng sort of advices lang, mga kapatid, no? Maring masakit siguro sa ating mga pandinig, pero that is the truth. Lahat po tayo nakagawa ng kamalian sa ating paggamit ng ating mga dila. Kung kaya, guard our mouth. Let us pray unto God. Tulad ni David, guard our mouth and put a door on my lips, Lord. So, sana naman naintindihan nyo ang message ko. Hanggang dito na lang po ako. Ang ingay ng truck, ang ingay ng ibon. Pero at least, nakagawa kami ng recorded video. Pakishare nyo na lang po. Pakipasa. At ito yung nature, ito yung gawa ng Diyos. Kaya gustong gusto ko sa labas ingay ng ibon sa likod. So, maraming salamat sa inyo, mga kapatid. God bless sa inyo lahat. Ingat kayo sa pangangatawan. At umawa kayo sa pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Hanggang dito lang po ako. Kasama ko rito si Eliel Marbael Consigna na siyang nag-facilitate nitong video natin. At ito yung Brother Dodong Gonzales magsasabing bye-bye and God bless.